Habang tayo po'y bumababa, gusto ko lamang pong i-take yung time para mag-share po sa inyo ng Word of God. Yan. So, pwede po kayong makinig habang kinukuha niyo po ang inyong mga gamit. Yan, ngayon, gusto ko lamang po i-take po yung oras na ito para ipaalala po sa ating lahat na yung buhay po natin sa mundong ito ay panandalian. Alam niyo po ang sabi po sa Santiago 4:14, sa katunayan, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ang sabi po doon, yung buhay daw po natin napakaiksi lamang. Hindi po natin alam kung paanong paraan, kailan, at kung anong oras at araw po tayo mawawala. Pero bakit ko po ito sinasabi? Dahil nais po ng Panginoon na siguraduhin po natin na kapag tayo po ay nawala, alam po natin kung saan tayo pupunta. Dahil ang sabi po sa salita ng Diyos, Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ito'y paghuhukom ng Diyos. Mga ate, mga kuya, ano man ang iyong pinaniniwalaang relihiyon, naniniwala ka man sa Diyos o hindi, alam niyo po, darating ang araw na tayo pong lahat ay haharap sa trono ng Diyos at tayo po ihuhukuman niya. Dalawa po ang pwede nating puntahan, langit o impyerno. At alam niyo po yung masamang balita, kaya po ang tawag sa Bible ay good news dahil may bad news. Ang bad news po, lahat ng tao ay nagkasala. At ang sabi po ng Bible, ang lahat daw na nagkasala ay hindi karapat-dapat makapasok sa langit. Mabait naman akong tao, hindi ako pwede pumasok sa langit dahil po tayong lahat ay nagkasala. Kasama po ako doon, nagkasala din po ako. Ang sabi po ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw, ako, ang bawat isa po sa atin ay nagkasala. Ibig sabihin, lahat po tayo karapat-dapat sa kaparusahan sa hell. Anumang maliit o malaking kasalanan ng iyong nagawa, sa mata po ng Panginoon, pareha-parehas po iyong kasalanan. Ngayon, ang sabi po ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi po doon, hindi daw po pala libreng magkasala, may bayad daw po pala yung sin. Ano po yung bayad? Kamatayan po. Hindi lang po physical death, kundi kamatayang pangwalang hanggan sa impyerno. Ngayon mga ate, mga kuya, totoo po ang langit, totoo po ang impyerno. Huwag po nating antayin na makita muna natin ito bago tayo maniwala. Ngayon po ang panahon na tayo po tumalima sa Diyos. Dahil alam niyo po, ang lahat po na nakulong sa lugar po ng kaparusahan sa impyerno, wala na po pag-asang makalabas. Ang impyerno po ay lugar na maraming entrance pero wala pong exit kahit isa. Ngayon po ang oras habang tayo po'y malakas, habang tayo humihinga, habang tayo may energy, tayo po'y tumawag sa Panginoon. Alam niyo po, ito po yung good news. Bagaman tayo po'y karapat dapat mapunta sa impyerno, mahal ka ng Panginoon at ayaw niyang mapunta ka sa impyerno. Alam niyo po, sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po doon, ganun na daw tayo kamahal ni Lord, na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Ang name po ng anak ng Diyos ay si Jesus. Ba't niya binigay si Jesus? Para po siyang mamatay, siya po ang parusahan, siya po ang ipako sa krus para hindi tayo maparusahan sa hell. Ang susi daw po, kung ikaw ay sasampalataya, ibig sabihin po, maniniwala ka at makikita sa iyong gawa. Ano po yung gawa na nais ng Panginoon? Tayo po ay magsisi, talikuran po natin ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan po ay nagpapasaya sa atin, pero nais po ng Panginoon, bitawan natin ito sa kanyang paanan dahil dadalhin ito tayo sa kamatayang pangwalang hanggan. Ngayon, maaaring iniisip mo, imposible naman na matalikuran ng kasalanan kasi doon ako masaya akong gawin yon. Alam niyo po, imposible sa tao. Pero kung magdedesisyon ka, ang biyaya ng Diyos ay sa iyo para tuluyan kang makalaya sa kasalanan. Alam niyo po, hindi po relihiyon ang kaya magligtas sa tao mula sa impyerno. Hindi rin po kabutihan. Kung inisip mo, mabuti naman ako, kaya sigurado ako palangit ako. Alam niyo po ang sabi ng Bible? Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sabi po doon, it's by the grace of God kaya tayo maliligtas. Hindi po sa efforts natin, hindi po sa religion natin. Alam niyo po, pumunta si Jesus sa mundo hindi para magtayo ng religion. Pumunta po si Jesus sa mundo para makarelasyon ang tao. Ba't ko po sinasabi ito? Dahil anuman po ang ating relihiyon, kaya po ng Panginoon na tayo iligtas, patawarin sa ating mga kasalanan kung tayo po ay lalapit sa Kanya at susuko.